Ang tiwala sa sarili ang isa sa mga importanteng bagay sa atin. Subalit paano kung ang sobrang pagtitiwalang ito ay ang siyang sisira rin pala sa atin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Janice. Sa isang maliit na baryo sa isang probinsya, kilalang kilala si Janice bilang isang matalino, palaban at ambisyosang dalaga. Anak siya ng isang magsasaka at ng isang tindera sa palengke. Bagamat simple lamang ang buhay ng kanilang pamilya, pinalaki si Janice ng kanyang mga magulang na may matibay na prinsipyo sa edukasyon. Anak, tandaan mo, wika ng kanyang ina habang inaabot ang baon niyang tinapay at gatas. Ang karunungan ang tanging kayamanan na hindi maaagaw ni numan. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Opo, Nay. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Sagot ni Janice habang maingat na isinisilid ang tinapay sa kanyang lumang bag. Sa paaralan, palagi nangunguna si Janice. Ang kanyang pangalan ay palagi nasa listahan ng may mga pinakamataas na grado sa kanilang klase. Sa kabila rin nito, hindi rin siya masyado nakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Janice, tara, laro tayo. Yaya sa kanya ni Maria, isa sa kanyang mga kaklase. Kayo na lang muna, Maria. Marami pa akong ginagawa eh. Kailangan ko pang tapusin ang assignment ko para bukas. Sagot ni Janice. Halos hindi nga rin siya tumingin kay Maria habang nagsusulat sa kanyang notebook. Napakaseryoso mo naman, Janice. Puro ko na lang aral. Biro sa kanya ni Maria, tsaka lumabas ng kanilang classroom. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi alintana ni Janice ang mga biruan at pangungutya sa kanya. Sa kanyang isip, mahalaga ang magtagumpay at may ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan. Sa tuwing gabi, ang ilaw ng gasera sa kanilang bahay ay ang nagsisilbing saksi sa kanyang walang sawang pag-aaral. Habang ang ibang kabataan ay mahimbing na ang tulog, si Janice ay nagsubsob pa rin sa kanyang mga libro. Walang sawang nag-aaral. Janice, magpahinga ka na. Maaga pa ang klase mo bukas, di ba? Sabi naman ng kanyang ama na si Mang Andres habang naglilinis ng kanyang kalabaw. Hindi pa po ako tapos, Tay. Kailangan kong i-perfect ang exam namin bukas. Sagot ni Janice. Pero anak, hindi mo naman kailangan magsunog ng kilay araw-araw. Mahalaga rin na magpahinga. Pahabol ng kanyang ama bago pumasok sa loob ng bahay. Pero para nga kay Janice, ang pahinga ay isang bagay na pwedeng ipagpaliban. Ang tagumpay sa kanyang paniniwala ay para lamang sa mga tao na handang magtiis at magsakripisyo. Isang araw, sa kanilang klase, nag-announce ang kanilang guro tungkol sa nalalapit nga nilang science competition. Mga bata, maghanda na kayo ha. Ang sino mang mananalo sa competition ito ay magkakaroon ng scholarship para sa kolehiyo. Anunsyo nga ng kanilang guro na si Ginang Santiago. Kaagad nagdingning ang mga mata ni Janice. Ma'am, pwede po bang sumali? Tanong niya, puno ng kumpiyansa. Siyempre naman, Janice, pwede. Alam kong magaling ka. Pero huwag mong kalimutan, kailangan ding magtrabaho ng maayos bilang bahagi ng grupo. Sagot ng guro. Walang problema dyan, ma'am. Kahit wala na po silang gawin, ako na po ang bahala. Sagot ni Janice. Sa pagsisimula ng kanilang preparasyon para sa kompetisyon, mabilis na inako ni Janice ang halos lahat ng gawain. Janice, paano nga pala ang plano natin? Tanong ni Ben, isa sa kanyang mga ka-team. Simple lang. Ako na ang gagawa ng prototype. Kayo na lang ang humanap ng mga materyales. Utos niya.
Pero hindi ba mas maganda kung sabay-sabay natin gagawin? Tanong muli ni Ben. Ben, ayoko nang mabagal. Kapag ako ang gumawa, sigurado, tayo ang mananalo. Magtiwala kayo sa akin. Kayang-kaya ko to. Sagot ni Janice na may halong inis. Noong nangyari na nga ang science competition, ang team nila Janice ang itinanghal na panalo. Pero bagamat nagtagumpay sila at napanalunan ang kompetisyon, nag-iwan naman ito ng masamang impresyon para sa kanyang mga ka-team. Janice, ang galing mo nga. Pero sana naman, binigyan mo rin kami ng pagkakataon na tumulong. Sabi ni Ana. Isa nga ito sa kanyang mga kaibigan noon. Ano? Bakit pa? Kung ako naman ang mas magaling, di ba? Mas magaling ako. Alam niyo yan. Hindi ako pwedeng magtiwala sa ibang tao pagdating sa ganitong bagay. Sampit ni Janice sabay talikod. Habang papalapit ang pagtatapos ng high school, lalo pa nagniningning si Janice. Isa nga siya sa mga pinagpala na magkaroon ng scholarship sa isang tanyag na universidad sa Maynila. Sa araw ng kanilang graduation, tumayo siya sa entablado bilang valedictorian ng kanilang batch. Mga kaklase at mahal kong guro, panimula ni Janice sa kanyang talumpati. Ang tagumpay ko ay bunga ng pagsusumikap at disiplina, gaya ng gusto ko. Sana lahat tayo ay patuloy na magsumikap para marating natin ang ating mga pangarap. Bagamat palakpakan ang kanyang natanggap, hindi pa rin maiwasan ang ilang mga bulungan. Ang yabang talaga ng Janice, no? Parang siya lang ang marunong magsikap. Parang siya lang ang matalino. Bulong ni Maria kay Ana. Hayaan mo na. Basta magaling siya. Yun ang mahalaga sa kanya. Sagot ni Ana. Sa araw ding yun, habang papauwi nga sila, kaagad nga rin kinausap si Janice ng kanyang ama. Anak, proud kami sa'yo ng nanay mo. Pero huwag mong kakalimutan ha, hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa mga medalya. Oo naman po tay, pero kailangan ko munang patunayan ang sarili ko bago isipin ng iba. Sagot niya. Tila hindi alintana ang babala ng kanyang ama. Habang sumasakay ang araw, lalo pang tumitibay ang pangarap ni Janice. Sa kanyang isipan, ang buhay ay isang laban na dapat niyang pagtagumpayan. Kahit sino pa ang kanyang masaktan o maiwan sa daan. Sa paglipas pa nga ng mga araw, pagkatapos ng pagtatapos sa kolehiyo bilang summa cum laude, hindi na nga kinakailangan pa ni Janice na maghanap ng trabaho. Ang balita tungkol sa kanyang katalinuhan at mga nagawa niya sa universidad ay mabilis na kumalat sa industriya. Halos lahat ng malalaking kumpanya ay nagpadala ng alok sa kanya. Karamihan sa mga ito ay nag-alok ng mataas na sweldo at benepisyo. Anak, ang galing mo talaga. Tingnan mo naman oh, ang daming mga offer sa'yo. Sabi ng kanyang nanay habang hawak ang makapal na bungkos ng mga liham. Relax ka lang, Nay. Hindi pa yun lahat. Marami pang dadating dyan. Mamaya nga, may dalawa pa akong interview eh. Sagot ni Janice, abala sa pag-review ng mga kumpanya. Hindi ka ba napapagod, anak? Tanong ng kanyang nanay. Hindi ako napapagod, Nay. Pinapangarap ko makarating sa tuktok. Kaya kahit anong hirap, kakayanin ko. Sagot ni Janice, punong-puno ng determinasyon. Sa huli, pinili nga ni Janice ang isang multinational company na kilala bilang tahanan ng pinakamahusay at pinakamagagaling sa kanilang larangan. Sa unang araw niya sa trabaho, ramdam nga niya ang paghanga sa kanya ng mga empleyado dito.
Good morning po, Miss Janice. Bati sa kanya ng receptionist. Good morning din sa'yo. Nasaan ba dito ang HR office? Tanong ni Janice. Matikas at maingat ang kilos. Sa second floor po, ma'am. Nag-aasikaso na rin po sila para sa orientation nyo. Ganun ba? Salamat. Tugon niya. Sabay lakad na parang isang leader na alam ang direksyon ng lahat ng bagay. Pagkatapos ng orientation, agad na ipinakilala si Janice sa kanyang team. Everyone, meet our new member, Miss Janice. She's one of the top graduates of her university. I'm sure she will bring great value to the team. Sabi ng kanilang manager na si Mr. Lopez habang ipinapakilala siya. Welcome, Janice. Bati ni Ann, isa sa kanyang mga magiging katrabaho. Salamat. Sana magtulungan tayo para mas maging mahusay pa ang team natin. Sagot ni Janice, pero halata sa tono ng kanyang boses na mas naniniwala talaga siya sa kanyang sarili kaysa sa iba. Habang tumatakbo ang mga linggo, mabilis na pinahangan ni Janice ang kanyang mga katrabaho. Lagi niyang tinatapos ng mas maaga ang lahat ng kanyang gawain at mas maayos pa nga kumpara sa iba. Pero kapansin-pansin nga rin sa kanya, nabibihira nga lamang siya makipag-usap sa kanyang mga ka-team. Janice, matanong ko lang pala, may idea ka ba para sa presentation natin para sa board meeting? Tanong ni Rico, ang isa sa mga veterano sa kanilang team. Oo naman, meron. Pero ako nang gagawa ng slides at magpe-present para sigurado tayo na walang aberya sa presentation natin. Sagot niya na parang walang espasyo para sa pagtutol. Pero Janice, baka pwedeng hatiin na lang natin ang trabaho para mas collaborative. Suwestyon ni Rico. Pasensya na Rico ha, pero ayoko ng ganun. Mas mabilis ako magtrabaho ng mag-isa. Salamat na lang. Sagot ni Janice bago ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang laptop. Hindi nagtagal, nagsimula na nga rin ang bulong-bulungan ng kanyang mga katrabaho tungkol sa kanya. May napapansin ka ba kay Janice? Magaling nga siya, pero yun nga lang, parang ang hirap niyang makatrabaho. Sabi ni Ann kay Rico. Medyo may napapansin nga ako eh. Tama ka. Hindi mo lang tayo binibigyan ng pagkakataon na makatulong. Sagot ni Rico. Siguro, iniisip niya na hindi natin kaya ang standards niya. Pahabol ni Ann. Isang hapon naman, habang nasa pantry si Janice, nakasulubong niya ang isang grupo ng kanyang mga katrabaho na nagkukwentuhan. Janice, sama ka naman minsan sa amin. Isang lunch out lang para mas makilala ka rin namin. Pagyaya nga sa kanya ni Ann na puno ng sinseridad. Pasensya na. Kailangan kong tapos ng report ko para bukas. Salamat na lang. Sagot ni Janice habang abala sa kanyang cellphone. Ikaw talaga Janice oh. Hindi ka ba napapagod? Baka kailangan mo rin magpahinga. Tanong ni Rico. Nagtatangkang magpakita ng malasakit. Hindi ko kayang tumigil Rico. Ang tagumpay, hindi hinihintay. Tinatrabaho. Sagot niya bago tumalikod at iniwan ang grupo. Ang ganitong ugali ni Janice ang unti-unti nagpapataas ng tensyon sa kanilang team. Hanggang sa dumating naman ang araw ng kanilang buwan ng review meeting kung saan kailangan nga magbigay ng feedback ang bawat miyembro ng team tungkol sa kanilang trabaho. Okay guys, let's start with your thoughts on team collaboration. Sabi ni Mr. Lopez. Sir, I'd like to speak. Biglang sabi ni Ann. Go ahead, Ann. Magaling po si Janice, walang duda. Pero pakiramdam po namin,
Hindi siya open sa pagtutulungan. Madalas po siyang magdesisyon ng mag-isa at hindi kinukonsulta ang team. Sabi ni Ann ng maingat. Kaagad namang tumango si Mr. Lopez at lumingon kay Janice. Janice, what's your response? Tanong ng manager. Sir, I apologize kung may ganitong perception ang team sa akin. Pero sa tingin ko, mas mabilis at mas epektibo ang trabaho kapag ako ang gumagawa mag-isa. Ang mahalaga naman po, may resulta, di ba? Maganda naman po ang resulta. Sagot ni Janice. Walang bahid ng pagsisi sa kanyang boses. Bagamat naging maganda ang kanilang resulta sa review, ramdam na nga ni Janice na unti-unting nagkakaroon ng lamat ang relasyon niya sa kanyang mga katrabaho. Isang araw, nakasalubong ni Janice ang dati niyang kaklase na si Maria habang pauwi mula sa trabaho. Janice, baka na talaga. Ang tagumpay mo na ha. Bati ni Maria. May halong saya at inggit. Siyempre naman no, hindi naman ako nagpapahuli. Ikaw, anong balita? Tanong ni Janice na parang sinusukat ang sagot ng kausap. Ito, ganun pa rin. May maliit na negosyo lang ako. Hindi kasing laki ng kumpanya mo. Pero nakakaraos naman. Okay yan, Maria. Pero alam mo, kung gusto mong umasenso, kailangan mo maghangad ng mas mataas. Hindi pwedeng kontento ka lang. Sagot ni Janice bago tuluyang nagpaalam. Habang naglalakad papalayo si Maria, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iniwan ni Janice. Hindi naman lahat tungkol sa pera o posisyon. Bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, sa isip ni Janice, hindi pa rin niya nakikita ang mali sa kanyang ugali. Para sa kanya, ang tagumpay ay isang laro na kailangan niya mapanalunan kahit ano pa ang maging kapalit. Sa kabila ng mga reklamo sa kanyang mga katrabaho, patuloy ang pag-akyat ni Janice sa hagdan ng tagumpay. Isang araw, tinawag siya ni Mr. Lopez sa opisina nito. Janice, maganda ang performance mo itong mga nakaraang buwan. Sa totoo lang, impress ang management sa mga contributions mo. Kaya iniisip namin na i-promote ka bilang team leader ng department. Sabi ni Mr. Lopez. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisi sa desisyon nyo. Sagot ni Janice. Hindi maitago ang kanyang ngiti. Ngunit bago nga siya makalis, mayroong pahabol si Mr. Lopez. Pero Janice, gusto kong tandaan mo, ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa galing. Dapat marunong ka makinig at makipagtulungan sa team mo. Yan ang susi ng tagumpay. Tandaan mo yan. Opo sir, magagawa ko po yun. Mabilis na sagot niya. Pero sa kanyang isip, iniisip pa rin niya na mas maganda ang magtrabaho ng mag-isa. Sa unang linggo ng pagiging team leader, agad na nga rin ipinakita ni Janice ang kanyang kakayahan. Madalas siyang magbigay ng mga mahigpit na deadline at detalyadong plano sa kanyang mga miyembro. Bilib na bilib talaga siya sa kanyang sarili dahil ang mga empleyado na mas matatagal pa nga sa kanya dito, siya na nga ngayon ang leader ng mga ito. Rico, yung billing ko sa'yo ha. Tapusin mo ang data analysis na ito sa loob ng 3 araw. Utos ni Janice habang nakatayo sa tabi ng desk ni Rico. Ha? 3 araw? Medyo marami ito, Janice. Baka naman pwede gawing 5 araw. Tanong ni Rico. Baka sa kanya ang pag-aalala. Rico, huwag kang maglala.
Sigurado akong kaya mo yan. Basta sundin mo lang ang instructions ko. Sagot ni Janice na may tono ng paniniguro. Pero halata ang kawalan ng malasakit. Habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, napansin ng mga miyembro na bihirang magbigay ng papuri itong si Janice. Sa halip, lagi lamang siya nakatutok sa mga pagkakamali at kulang ng iba. Ann, bakit ganito ang format ng report mo? Kita mo naman, di ba? Hindi ito kagaya ng standard na ginawa ko. Una ni Janice. Pasensya na, Janice. Babaguhin ko na lang. Sagot ni Ann. Pero baka sa kanyang muka ang pagod. Hindi nagtagal, nagsimulang lumayo na nga rin ang loob ng kanyang mga katrabaho. Sa tuwing magpapatawag si Janice ng meeting, halata ang kawalan ng interes sa kanyang team. Naisip ko lang ha, subukan kaya natin na makipag-usap kay Janice para naman na maging maayos ang lahat. Ang hirap ng ganito eh. Suwestyon ni Ann kay Rico. Sinubukan na natin yan. Pero sa tingin ko, hindi talaga siya marunong makinig. Sagot ni Rico habang napapailing. Isang araw, mayroong isang malaking project na kailangan tapusin ng team sa loob ng isang buwan. Matindi ang pressure dahil ito ang magiging basehan ng quarterly evaluation ng department. Janice, mukhang kailangan talaga natin ng dagdag na tulong mula sa ibang department para matapos to. Sabi ni Rico. Hindi na kailangan. Kaya natin to. Basta sundin nyo ang plano ko. Ang lahat namang sinabi ko. Sundin nyo lang. Sagot ni Janice. Puno pa rin ng kumpiyansa. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas mahirap ang trabaho. Ang mga miyembro ng team ay unti-unting nawawalan ng gana dahil sa pagod at kawalan ng pagpapahalaga mula kay Janice bilang isang team leader. Hindi ko na kaya. Parang di na ako nakakatulog dahil sa project na to. Reklamo ni Ann. Pare-pareho lang tayo sa team. Pero alam mo naman si Janice eh. Hindi titigil hanggat hindi perpekto ang lahat. Sagot ni Rico. Sa kabila ng lahat, nagawa pa nga nilang tapusin ang proyekto bago ang deadline. Subalit, sa halip na ipagdiwang ang tagumpay, tahimik lamang ang team habang si Janice ang umani ng papuri mula sa management. Great job, Janice! This is exactly what we need. Napakahusay mo! Sabi ni Mr. Lopez. Salamat po, sir. Ginawa ko lang naman po ang lahat ng makakaya ko. Sagot ni Janice. Pero wala siya nabanggit tungkol sa mga sakripisyo ng kanyang mga katrabaho. Kinagabihan, habang nag-iisa sa opisina, nakatanggap si Janice ng email mula sa HR. Ito ay mga reklamo mula sa kanyang mga ka-team na nagsasabi na hindi sila komportable sa kanyang estilo ng pamumuno. Janice, matanong ko lang, hindi mo ba napapansin? Parang wala nang gustong makipag-usap sa'yo. Tanong ni Ann noong magkasalubong sila sa pantry. Ano bang problema nila? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko eh. Sagot ni Janice. Ginagawa mo nga. Pero nakakalimutan mo. Tao din kami. Hindi lang kami mga makina na nagtatrabaho. Basta utusan mo. Sagot ni Ann bago tumalikod. Nagulat talaga si Janice sa sinabi ni Ann. Gayunpaman, nagmataas pa nga rin siya. Kung ayaw niyo sa estilo ko, bahala kayo. Pero hindi ako titigil sa pagiging pinakamahusay. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang patuloy na tumataas ang posisyon ni Janice sa kumpanya,
Unti-unti nga rin siya nawawalan ng kaibigan. Ang dati niyang masiglang opisina ay naging isang malamig na lugar para sa kanya. Sa tuwing siya'y dumadaan, nag-iiwasan ang kanyang mga katrabaho. Janice, bakit parang walang gustong lumapit sa'yo? Kahit dito sa lugar natin, iniiwasan ka. Tanong nga sa kanya ni Maria nang minsan silang magkausap sa telepono. Hindi ko alam. Siguro, naiinggit lang sila. Sagot ni Janice. Pero sa loob-loob niya, alam niya na mayroong problema. Habang nagmumuni-muni, napagtanto niya na maaaring may halaga rin ang sinabi ng kanyang mga katrabaho. Pero sa kanyang paniniwala, ang pagiging magaling ay sapat na para maabot ang tagumpay kahit walang kasama sa itaas. Pagkalipas pa nga ng ilang taon, sa kanyang kasalukuyang kumpanya, si Janice ay nakilala bilang isang pinakamagaling sa industriya. Ang kanyang pangalan ay nauugnay sa tagumpay at kahusayan. Pero kasabay nga rin ito, ang kanyang reputasyon bilang isang mayabang at mahirap na katrabaho ay natandaan ng karamihan. Isang araw nga ay pinatawag si Janice sa opisina ng kanilang general manager, si Mr. Reyes. Janice, gusto kong batian ka. Napakahusay ng mga resulta ng proyekto mo ditong huling quarter. Talagang naiaangat mo ang pangalan ng kumpanya, sabi ni Mr. Reyes habang tumatango. Maraming salamat po, sir. Alam kong mahirap, pero ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Sagot ni Janice na puno ng kumpiyansa. Alam namin yun. Pero ang dahilan talaga kaya kita ipinatawag, marami kaming natanggap na feedback mula sa mga team mo. Seryosong sabi ni Mr. Reyes. Feedback po? Tanong ni Janice. Nagtataka pero may halong inis. Janice, marami sa mga miyembro ng team mo. Sasabi sila, hindi sila komportable sa iyong pamumuno. Masyado raw silang nasasakal. At pakiramdam nila, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng input sa mga proyekto nyo. Paliwanag ni Mr. Reyes. Nagtaas ng kilay si Janice. Pasensya na po, sir. Pero ginagawa ko lang naman po ang lahat para maabot ang standards na inaasahan ng kumpanya. Kung hindi nila kaya ang pressure, baka hindi talaga sila para sa posisyong ito. Sagot niya na may halong yabang. Pero Janice, papaalalahanan lang kita ha. Hindi lang trabaho ang mahalaga. Mahalaga rin ang maayos na pakikitungo sa mga tao. Kung patuloy kang magpapakita ng ganitong ugali, maaaring maapektuhan ang team at ang kumpanya. Babala ni Mr. Reyes. Hindi po ba mas mahalaga ang resulta kaysa sa opinyon nila? Pasensya na rin po, sir. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang kalidad ng trabaho dahil lang sa damdamin ng iba. Tugon ni Janice. Pagkalabas ni Janice sa opisina, ramdam talaga niya ang pagkainis. Bakit ba kailangan nilang magreklamo? Kung ayaw nila ng trabaho na ipinapagawa ko, edi umalis sila. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Pagdating sa opisina, nagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Pero hindi nagtagal, mas marami pang reklamo ang natanggap ng HR tungkol sa kanya. Dumating sa punto na muli nga siyang ipinatawag sa opisina. Pero ngayon, hindi na si Mr. Reyes ang kanyang kaharap, kung hindi ang kanilang mismong CEO na si Mr. Tan. Janice, alam mo bang umabot na sa akin ang mga reklamo tungkol sa iyo? Tanong ni Mr. Tan. Ang tinig nito yung malamig, pero mayroong otoridad.
Opo sir. Pero hindi ba, natural lang na may mga taong hindi kayang sabayan ang standards ko? Sa totoo lang, sila ang may problema. Sagot ni Janice. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang kaba. Janice, sa bawat kumpanyang pinamumunuan ko, lagi mahalaga ang pakikipagkapwa-tao. Walang kwenta ang galing kung walang respeto. Kaya kailangan kitang tanungin ngayon, handa ka bang magbago? Seryosong tanong ni Mr. Tan. Tumingin si Janice kay Mr. Tan, pero sa halip na magpakumbaba, nagtaas pa nga siya ng noo. Pasensya na po sir, pero kung hindi nila kayang gawin ang estilo ko, baka mas mabuti ako na lang ang umalis. Sagot niya, puno ng galit at yabang. Nagulat talaga si Mr. Tan sa sinabi ni Janice, pero nanatili pa nga rin siyang kalmado. Kung yan ang desisyon mo Janice, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, ang tagumpay ay hindi lang laging tungkol sa taas ng posisyon o sa dami ng proyekto. Ang tunay na leader may kakayahang magdala ng mga tao, hindi lang magturo. Sagot ni Mr. Tan bago siya pinaalis. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad na nga rin nagtasen si Janice sa kumpanya. Sa kanyang isip, kaya niyang makahanap ng mas magandang oportunidad. At hindi nga siya nagkamali. Ilang linggo lamang, natanggap na nga siya sa isang mas malaking kumpanya bilang manager. Congratulations, Miss Janice. I'm sure you'll do great things here. Sabi ng bagong HR manager habang pinipirmahan ang kontrata. Salamat. Sisiguraduhin ko hindi kayo magsisisi sa pagkuha sa akin. Sagot ni Janice, puno ng kumpiyansa. Pero kahit bago na ang kanyang kapaligiran, tila hindi nagbago ang ugali ni Janice. Sa unang buwan pa lamang din kasi, naging usap-usapan na kaagad ang kanyang kayabangan. Isang umaga, habang naglalakad si Janice sa labi ng kumpanya, napansin niya ang isang matandang lalaki na naglilinis ng sahig. Napahinto siya at tinignan nga niya ito mula ulo hanggang paa. Ano bang ginagawa mo? Ang dumi-dumi pa oh. Maglinis ka pa. Sabi ni Janice na may bahid ng panunuya. Pasensya na po ma'am. Kakaumpisa ko pa lang. Sagot ng matanda. Magalang pero halata ang kaba. Hindi ba trabaho mo yan? Bilisan mo naman. Hindi pwede ang mabagal dito. Dagdag ni Janice. Nakataas ang kilay. Habang nagsasalita si Janice, may lumapit na sekretarya sa kanya. Good morning, Miss Janice. Nandito na po si Mr. Villanueva, ang CEO natin. Nasa conference room na po siya, naghihintay. Sabi ng sekretarya. Salamat. Pupunta na ako. Sagot ni Janice. Pero bago nga siya makalayo, biglang nagsalita ang matandang lalaki. Ako si Villanueva. Sabi nito. Sabay tayo mula sa pagkakayo ko. Natigilan talaga si Janice sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Gulat na gulat. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ulit ng matanda. Iha, mukhang totoo nga ang naririnig kong balita tungkol sa ugali mo. Hindi talaga makapagsalita si Janice. Napahiya siya sa harap ng ibang empleyado. Pasensya na po sir. Hindi ko po alam. Sambit niya. Pero pinutol nga siya ni Mr. Villanueva. Hindi mo na kailangan magpaliwanag.
Kung ito ang ipinapakita mong ugali sa kumpanya ko, hindi kita kailangan dito. Umalis ka na. Makakaalis ka na. Sabi ng CEO bago tuluyang tumalikod. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Janice ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Habang naglalakad siya papalabas ng kumpanya, hindi niya maiwasang isipin ang mga babala ng kanyang dating manager at mga katrabaho. Ano bang nangyayari? Bakit ko ito nagawa? Bakit ako naging ganito? Tanong niya sa sarili habang ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa araw na yun, bumalik siya sa kanyang apartment. Mag-isa at malungkot. Napagtanto niya na kahit gaano nga siya kagaling, hindi niya magagamit ang tagumpay kung wala siyang respeto at malasakit sa iba. Dahil sa pangyayaring ito, ay humanap na nga lamang siya ng panibagong trabaho at panibagong kumpanya na mapapasukan. Paglipat ni Janice sa bagong kumpanya, naging mas mataas ang kanyang posisyon at responsibilidad. Siya na ngayon ang manager ng isang sikat na multinational company. At sa unang tingin, tila nakamit na nga niya ang rurok ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang pagiging matagumpay ay may kasamang mga hamon. At ang pinakamalaking hamon ni Janice ay ang kanyang sarili. Janice, welcome sa kumpanya namin. Pati ni Mr. Hernandez, ang head of operations sa kanyang unang araw. Maraming salamat po, sir. Excited na ako maipakita ang kakayahan ko. Sagot ni Janice na may kumpiyansa sa kanyang ngiti. Alam kong magiging malaki ang kontribusyon mo dito. Pero tandaan mo, dito sa kumpanya namin, mahalaga ang team collaboration, hindi lamang ang resulta. Kung hindi pati ang samahan ng mga empleyado. Paalala ni Mr. Hernandez habang inaabot ang kanyang kamay para kamayan si Janice. Walang problema po, sir. Sigurado po ako magiging maayos ang lahat. Sagot ni Janice. Pero sa kanyang isip-isip, basta't ako ang masusunod, sigurado ako, perpekto ang lahat. Sambit niya sa kanyang isipan. Agad siyang inilibot sa mga opisina. Moderno ang disenyo. May malalaking bintana na nag-aalok ng tanawin ng lungsod. Kinabukasan, ipinakilala na nga si Janice sa kanyang bagong team sa isang maikiling meeting. Good morning, team. Bati niya na may nakakalokong kumpiyansa. Ako si Janice, ang bago niyong manager. Narinig kong magagaling kayo. Pero asahan nyo na masigpitan ko ang standards natin. Gusto kong tiyakin na magiging pinakamahusay ang department na ito sa buong kumpanya. Tayo dapat ang manguna. Kayang-kaya ko yun. Basta sumunod lang kayo sa akin. Tahimik ang mga empleyado. Ang ilan ay nagpalitan ng tingin. Halatang kinakabahan. Si Marco, isa sa mga senior staff, ang unang nagtanong. Ma'am Janice, ano po ang approach nyo sa collaboration? Ano? Collaboration? Tumawa si Janice ng bahagya. Ang approach ko ay simple. Sundin nyo ang mga plano ko. Ako na ang bahala sa direksyon. Kapag sumunod kayo sa akin, tiyak, perpekto talaga ang lahat ng resulta. May ilang formal na tumango. Pero halata ang alinlangan sa kanilang mga mukha. Sa unang buwan ni Janice, nagpakita siya ng matining dedikasyon sa trabaho. Pero kasabay nito, nagsimula nga rin lumabas ang kanyang mga negatibong ugali. Isang araw, ipinatawag niya ang kanyang buong team para sa emergency meeting.
Ano ba tong mga to? Hindi ko gusto ang mga initial reports nyo. Sabi niya habang hawak ang mga papel na puno ng marka ng pula. Kung ganito ang kalidad ng trabaho nyo, paano tayo magiging pinakamahusay? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Sundin nyo ang template na ginawa ko. Bakit hindi nyo pa rin magawa ng tama? Nagtaas ng kamay si Sarah, isang junior staff. Pasensya na po, Ma'am Janice. Sinubukan namin sundin ang template. Pero nagkaroon po kami ng ilang tanong tungkol sa alignment ng data. Hindi na kailangan magtanong. Ang sinabi ko, sundin nyo ang instructions ko. Kung may problema kayo, solusyonan nyo. Hindi ako pwedeng mag-alaga ng mga taong hindi marunong mag-isip. Tahimik ang lahat matapos ang kanyang pahayag. Si Marco ay muling tumingin kay Sarah. Bakas ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Habang lumilipas ang mga araw, naging tampulan talaga ng usapan si Janice. Hindi lamang sa kanyang team, kung hindi sa buong opisina. Isang araw, habang papunta nga siya sa conference room, napansin niya ang isang matandang lalaki na nagwawalis malapit sa labi. May hawak nga itong map at tila abala sa paglilinis ng sahig. Kuya, ano ba yan? Hindi ba trabaho mo na panatiling malinis ang lugar na ito? Tanong ni Janice nang may malalim na tono. Pasensya na po, ma'am. Natagalan lang ako dahil madaming tao kanina. Sagot ng matanda. Mahinahon. Hindi ko na kailangan marinig ang mga dahilan mo. Kapag hindi malinis ang lugar na ito, sa susunod kong pagdaan, tatawagan ko ang HR para magreklamo. At sisiguraduhin ko, mawawalan ka ng trabaho. Sagot ni Janice bago tuluyang umalis. Habang naglalakad siya papunta sa meeting, napansin ng ilang empleyado ang nangyari. May mga bulungan at palihim na tawa ang ilan sa paligid. Pero hindi nga yung pinansin ni Janice. Makalipas naman ang ilang araw, isang malakihang meeting ang tinawag ng kumpanya. Lahat ng department heads ay pinapunta sa main conference hall para makilala ang CEO na si Mr. Antonio na bibisita mula sa ibang bansa. Si Janice, tulad ng dati, ay nakaporma at puno ng kumpiyansa. Habang naghihintay ang lahat, bumukas ang pinto at pumasok ang CEO. Nagulat talaga si Janice noong makita niya ang pamilyar na muka ng matandang lalaki na kanyang pinagalitang janitor ilang araw lamang nakakalipas. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Mr. Antonio. Ako si Antonio, ang CEO ng kumpanya. Hindi makapagsalita si Janice. Ang kanyang mga mata ay talaga ng laki at halos manginig sa kanyang kinatatayuan. Miss Janice, biglang tawag ng CEO. Mayroon ako natanggap na reklamo tungkol sa iyong pamumuno at gusto kong personal na makita kung totoo ang mga naririnig ko. Hindi nga ako nabigo. Nakita ko mismo kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Kahit sino pala talaga, hindi mo sinasanto. Nag-init talaga ang mukha ni Janice sa sobrang kaba at kahiyan. Tila ang pangyayaring ito ay nangyari na nga sa kanya noon pa man. Pero muli nga naulit sa kanya dahil na rin sa kanyang kagagawan. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam. Kayo po pala ang CEO. Paumanhin niya. Pero putol ang kanyang paliwanag. Hindi mo kailangang malaman na CEO ako para igalang ako.
respeto ay hindi lamang ibinibigay sa mga taong nasa mataas ang posisyon. Sagot ni Mr. Antonio. Matalas ang tingin. Janice, oo, magaling ka. Walang duda doon. Pero yung kayabangan at kawalan ng malasakit sa iba, ngayong kahinaan, hindi namin kailangan ng isang leader na hindi marunong magdala ng tao. Sabi ng CEO. Sir, baka naman po pwede. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago po ako. Pakiusap ni Janice habang pigil ang luha. Alam mo ba, Janice? Ang pagkakataon ay ibinibigay lamang sa mga taong marunong magpakumbaba bago pa sila magkamali. Sagot ni Mr. Antonio. Pasensya na, pero hindi na kita kailangan dito. Maaari ka na magbigay ng resignation letter. Pero kung ayaw mo, ako mismo ang magtatanggal sa'yo. Habang lumalabas si Janice sa opisina, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkatalo. Iniisip niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang mga taong nasaktan niya, ang mga pagkakataong sinayang niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi lahat ng tagumpay ay nakukuha sa pagiging magaling. Kailangan din ng respeto, pakikiisa at malasakit sa kapwa. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang apartment, talaga nanlumo talaga siya sa nangyari. Bakit ba talaga ito nangyari? Hindi na ako natuto. Dati na ako nagkamali, pero inulit ko pa rin. Paano na ngayon? Ano na mangyayari sa akin? Alam ko, nasa akin ang problema, pero inulit ko pa rin. Tanong niya sa kanyang sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Matapos ang pagkakatanggal kay Janice sa huling kumpanya, nagsimula nga siyang mamuhay ng tahimik at mag-isa. Ang kanyang apartment na dati ay puno ng mga sertipiko at tropeyo ay tila nawalan ng ningning. Bawat araw ay naging mas mahirap para sa kanya. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng trabaho, kung hindi dahil din sa pag-iwas ng mga tao na dati niyang tinuring na kaibigan. Ngayon, wala na ngang gustong lumapit sa kanya. Mas naging mahirap na nga ang kanyang sitwasyon. Dahil kasi sa mga nangyari sa kanya, sa tuwing nag-a-apply siya ng bagong trabaho, tila wala nang gustong tumanggap sa kanya. Tila alam na nga nila kung ano ang kanyang mga nagawa at kung ano ang kanyang naging ugali. Isang umaga, habang umiinom ng kape, napansin ni Janice ang litrato ng kanyang pamilya sa mesa. Ang kanyang mga magulang na parehong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kababaang loob. Bigla nga niyang naalala ang palagi nilang sinasabi. Anak, kahit anong marating mo, huwag mong kakalimutang magpasalamat sa mga tumulong sa'yo. Paalala ng kanyang nanay noon. Ang tagumpay, anak, ay hindi sinusukat sa dami ng medalya, kung hindi sa dami ng puso na napasaya mo at natulungan mo. Sabi naman ng kanyang tatay noon. Napamuntong hininga na nga lamang si Janice sa kanyang sarili. Paano ko ba nakalimutan ang mga sinabi nila? Tanong niya sa sarili habang pinapahiran ang luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Isang araw, habang naglalakad sa parke, nakita nga niya si Carla, ang matalik niyang kaibigan noong kolehiyo pa lamang siya. Hindi na nga sila nag-usap mula noong magtapos dahil sa ugali ni Janice na palaging ipinagyayabang ang kanyang mga tagumpay. Carla? Tawag ni Janice na medyo nahihiya. O Janice,
ikaw ba yan? Sagot ni Carla, halatang nagulat. Ah, oo, ako nga. Kamusta ka na? Tanong ni Janice, pilit nang umingiti. Mabuti naman. Ikaw, balita ko, wala ka na sa dati mong trabaho. Tanong ni Carla, na halatang iniingatan ang kanyang mga sinasabi. Tumango si Janice. Hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, wala na nga ako doon. Hindi naging maganda ang nangyari eh. Sagot niya ng mahina. Carla, pasensya ka na kung nasaktan kita dati. Alam kong pati ikaw, isumayado sa akin. Dahil sa pagiging mayabang ko. Tahimik na tumingin si Carla kay Janice. Tila iniisip kung totoo ba ang sinasabi nito. Alam mo Janice, matagal na kitang pinatawad. Pero masaya akong makita na handa ka na magbago. Sagot ni Carla habang iningitaan siya. Matapos ang pag-uusap nila ni Carla, nagpasya nga si Janice na umuwi na muna sa kanilang probinsya para magmuni-muni at muling magsimula. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Janice, anak, nandito ka na. Sabi ng kanyang nanay habang niyayakap siya ng mahigpit. Kamusta ka na anak? Napakatagal mong hindi umuwi. Sabi naman ng kanyang ama. Kaagad na nga rin napaluha si Janice. Ma, pa, pasensya na po kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Pati kayo, napabayaan ko na. Naging abala ako sa sarili kong ambisyon. Sabi niya habang yakap ang kanyang mga magulang. Anak, kahit na ganun, hindi pa huli ang lahat para magbago. Sagot ng kanyang ama. Ang mahalaga, nandito ka na. Ano na ang plano mo ngayon? Sa probinsya, nagsimula si Janice sa simpleng buhay. Tumulong siya sa paaralan sa kanilang lugar bilang volunteer teacher. Sa una, mahirap para sa kanya ang pagsasanay na makitungo sa iba na mayroong pagpapakumbaba. Pero unti-unti nga rin niya itong nalaman at natutunan. Isang araw, habang nagtuturo nga siya sa mga bata, tinanong siya ng isa sa kanyang mga estudyante. Ma'am Janice, bakit po kayo nandito? Sa pagkakaalam ko po, dati po kayo manager sa Maynila, di ba? Napangiti si Janice sa tanong ng bata. Oo, dati ako manager. Pero natutunan ko, mas mahalaga ang pagtulong sa iba kaysa mataas nga ako. Hindi naman ako masaya. Sagot niya habang hinahawakan ang kamay ng bata. Makalipas ang ilang buwan, nakilala si Janice sa kanilang bayan bilang isang mabuting guro. Ang mga magulang at kapwa niya volunteer ay nagulat sa malaking pagbabago niya. Dito na nga nalaman ni Janice kung gaano talaga kasarap sa pakiramdam ang tunay na kasiyahan. Naging mabuti talaga siya sa karamihan at napalapit sa mga tao sa kanilang lugar. Pero isang araw, hindi nga niya akalain na muli nga siya makakabalik sa dati niyang karera. Tinulungan nga kasi siya ng kanyang kaibigang si Carla para muling makapagtrabaho sa Maynila. At ngayon, isa na nga siyang consultant manager. Gaya ng dati, napakagaling pa nga rin niya sa larangan ng pagtatrabaho. Pero ngayon, marunong na nga siya makisama at tumanggap ng suwestyon ng ibang tao. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng babaeng si Janice. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang tagumpay
ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaling. Ito ay tungkol sa pagiging mabuting tao at lider na mayroong malasakit sa iba. Sabi nga ni Janice, natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa aral na yun. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.